natin napakalaki, no, ng mga magiging role o papel ng mga LGUs natin sa communities of practice. Una na dito is yung magkakaroon ng sense of permanence, kumbaga. So makikita natin na usually yung ating mga kababayan or yung ating mga citizens within the LGU, usually pag nakita nila nakalahok ang LGU, parang nagkakaroon ng sense of legitimacy yung ating communities of practice. So kasi nakakapagbigay yung LGUs natin ng policy, no, tsaka institutional support. Bukod doon, yung mga LGUs natin ay makakapag-link doon sa ating local, no? Usually yung ating mga COP ay local, no? Sa ating kaso ito ay nasa Region 2. So mas maililink ng ating mga LGUs yung ating community of practice sa mga national government agencies na hindi bahagi ng COP. At bukod doon, maaari ding mailink ng mga LGUs ang ating COP sa mga non-government organizations din sa labas ng kanilang jurisdiction. Maaaring hindi sapat yung budgetary na allocation ng mga LGUs para sa isang COP. Lalo na kung yung COP ay bago pa lamang. So maaaring hindi pa kasama sa budget ng LGU para sa taon na yon yung paglahok sa COP. So isa ring challenge at isa na ring hamon sa ating mga kasama sa COP sa Region 2 na maisama talaga, no, or mai-insert sa budgets ng lahat ng LGUs ng Isabela, sa munisipyo, sa probinsya, itong ating COP para mas makalahok sila sa mga susunod pang taon. Kasi bukod doon sa budgetary na resources, kasama na dito yung maaaring wala silang sapat na technical staff sa kanilang munisipyo na makalahok effectively dito sa COP. So sa kaso natin, maaaring ito yung climate sciences or about sa climate information services. Ano sa ating pamahalaan actually, yung posisyon ng LGUs ay napakahalaga. Kasi sila talaga yung nasa harap, sila yung bahagi ng pamahalaan na nakaharap talaga sa tao, no? So makikita natin na maaari kasi yung ibang mga climate information services na ibinibigay ng pamahalaan, tulad ng Pag-asa, masyado siyang malawak, national kumbaga yung scope. So itong mga LGUs, napakalaki ng papel nila sa paglo-localize or pagsasakonteksto ng ating mga climate information services na talagang magagamit ng ating mga magsasaka at mga mangingisda sa ating community of practice. Bukod doon, kapag nagkaroon na ng sapat na kakayahan ng mga LGUs sa pamamagitan din ng training na ibinibigay ng mga NGAs, ay maipapasa din nila yung kanilang natutunan sa mga miyembro pa ng communities of practice. At huli, maaari din silang mag-act bilang isang agency para sa isang monitoring and evaluation ng ating COP para masiguro natin na yung mga iisang interest at objectives ng COP ay talagang natutugunan sa loob ng oras na kinakailangan itong magawa.